po sa inyong lahat. Tayo po yung muling narito sa ating palatuntunang Word Made Flesh sa ating pong pagtatanghal para sa ika-31 linggo sa karaniwang panahon sa Eklesiya. Pinabati ko po kayo ng Shalom. Napakayaman po nitong kapayapaang ito. Sa kayong mga magulang, mga anak, mga may sakit, mga kaparian, mga seminarista, reliyosa, mga katikisang nagpapalaganap ng salita ng Diyos, sana po'y kapulutan ninyo ng inyong magagamit ang ating palatuntunan. Sama-sama po tayo sa gawaing ito. Sana po'y nariyan na ang inyong mga panulat at susulatan para maging kaaya-ayang ating palatuntunan ito. Pinabati ko po kayo, nandiyan man kayo sa Pilipinas po o sa ibang ibayo. Sana po'y talagang maging pagpapala ang ating palatuntunan Word Made Flesh. Word Made Flesh is glad to invite you to attend the Bible study lessons with Father June Lingad, SDB. Every Tuesday at St. John Bosco Parish Church, Makati City, from 7:30 until 9:30 in the evening. Every Wednesday at Santo Niño Chapel, Greenbelt, Makati City, from 7:30 until 9:30 in the evening. Every second and fourth Thursday of the month at BMI School, Ayala, Alabang, from 7:30 to 9:30 p.m. Ang Word Made Flesh ay masayang nakikibahagi at malugod na sumusuporta sa pondo ng Pinoy. Ang mga ito'y ibinigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong magiging supling upang magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya nga, dinggin ninyo ito at sunding mabuti. Kung magkagayoy, mapapanuto kayo at lalaki ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyo, sa lupaing sagana sa lahat ng bagay. Dinggin ninyo mga Israelita, si Yahweh lamang ang Diyos. Ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong isip. Ito pong ating unang pagbasang narinig ay mula sa Deuteronomio, ika-5 aklat sa Biblia. Napakahalaga po nitong Deuteronomio ito. Deuteronomy, ibig sabihin, second law. Deuteronomos. Second law kasi ito'y para bang pag-ulit noong mga batas na matutuklasan na natin sa Exodo, sa Book of Exodus. Pero of course, marami hong kaibahan na yung mga batas dito, mas malalim na yung kanyang para bang pananaw, etc. Ganyan. Ano ho itong tinutukoy dito sa Deuteronomy chapter 6, verse 2 and 6? Napakahalaga ho po nito para sa mga Hudyo. Tignan nyo, ang sabi dito ay pinapaalala ni Moises dito sa mga Israelita kung ano ang dapat mangyari pagkatapos ng binigay sa kanila ng Diyos yung nomos, yung batas. Dapat po talagang sa buo nilang buhay, dapat nilang katakutan ng Diyos. Napakahalaga po ng salitang takot sa Diyos. Wala kang takot sa Diyos. Ay, yung takot sa Diyos, please understand, maganda hong ibig sabihin nun. Ano nga ang ibig sabihin ng takot? Dalawa ho yung takot. There are two kinds of fears. Yun hong isa ay servile fear, yung fear ng isang alipin. Yung alipin ho, tandaan ninyo, nung mga unang panahon, wala ho silang karapatan. Kung yung kanilang amo, pinatay sila, wala hong pananagutan yung amo. Para ho silang mga bagay na pag-aari lang nung kanilang mga amo. Kung kaya, can you imagine, pagka tinignan sila nung amo nila, napakatalim na ganyan, nanghinginig na sila talaga. Yun ho yung servile fear. Pero hindi ho yun ang fear na tinutukoy dito. Anong fear ito? Yung filial fear. Filial ho, ibig sabihin, takot ng isang anak. Yung bang anak na natatakot siyang dulutan ng ikadadalamhati, ikasasama ng loob, ikasusugat ng damdamin, yung kanyang minamahal na magulang. Yun ho yung takot. Ako takot ako sa daddy ko. Hindi dahil papaluin niya ako. Never. My dad never hit us. He did not have to. Ang ibig kong sabihin ng takot ko sa daddy ko, hiyang-hiya ako sa daddy ko. Pagka nagsumbong ang mami dahil may ginawa akong mali, magsasalita pa lang ang daddy, umiiyak na ako, nahihiya ako talaga na
Biro mo, mahal na mahal ko kasi ang daddy ko. Ako junior, can you imagine? The point is, yun ho yung takot na nandito tinutukoy. Sa buo ninyong buhay, dapat yung katakutan si Yahweh. Ibig sabihin, wag dulutan ang itadalamhati niya. Dala ng pagmamahal ho yung takot dito. Kundi, dapat talagang sikapin ninyong isabuhay, talagang tuparin ang mga batas at mga kautosang ito na binibigay ko sa inyong mga harapan ngayon. Yun ho yung yung magiging tunay na kahulugan ng pagiging tunay na Hudyo. Kayo, ang inyong mga anak, ang inyong mga kaapu-apuhan. Yun ang sabi ni Moises sa kanyang mga kausap na mga Israelita. Upang talaga namang kayo ay maging pag-aari ng Diyos talaga at talagang sa buong buhay ninyo, kayo ay talagang kanya maging mga anak. Brothers and sisters, napakahalaga po itong sinasabi dito ng umpisang ito ng ating pagbasa, Deuteronomy chapter 6 verse 2 and 3. Ngayon dito sa verse 3, ang sinasabi dito ay pakinggan mo Israel, at talagang maging maingat ka na tuparin ang mga utos na ito upang talagang lumago kayo at pagpalaing kayo at maging marami pa kayo talaga. Sa pamamagitan ng pagtupad ninyo sa mga pangako ng Diyos na inyong ama Diyos ng inyong mga ama, ay talagang bigyan kayo ng isang lupain na talaga namang umaagos sa gatas at pulutkyutan, milk and honey, a land flowing with milk and honey. Brothers and sisters, yung land flowing with milk and honey, isang pangungusap yun, isang parirala yun, that's a turn of phrase na nagsasagisag ng talagang isang lupaing pinagpala. Of course, can you imagine na mula sa disyerto, pagpasok nila doon sa lupain na papasukan nila, talaga namang ibang-iba yung magiging itsura nung lupain yun. Disyerto, walang tigang na tigang, walang kung ano-ano doon. Papasok sila sa Israel na talagang lupain na mayroon namang mga ubasan at mga how do you say, prutas and whatnot. Medyo iba ho ang istorya. Talagang parang it's a land flowing with milk and honey. Pero dumating tayo sa verse 4. Napakaalaga po nitong verse 4 na ito. Ano sabi niya dito? Pakinggan mo Israel. Ang Panginoong ating Diyos ay iisang Diyos. Kaya nga, iibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, ng buo mong lakas. Ang mga salitang ito ay talagang dapat mong isa puso ang mga salitang ito na aking inuutos sa iyo ngayon. Brothers and sisters, ito hong verse 4 na ito ay napakahalaga sa buhay ho ng mga Hudyo. Alam niyo ba na ito yung magiging panalangin nila, na darasalin nila makatlong beses araw-araw. Para ho ito yung Our Father ng mga Kristiyano. Yung Our Father nga pala ho ba, for your information, officially, we pray the Our Father 3 times a day in the liturgy. In the morning prayer, yung Lauds, of course at Mass, and at Vespers. Ito rin hong Hear, O Israel. Nakapaninindig ho ng balahibo ito eh. Father June has a very strong experience about this. In 1987, kasama ho ako ng isang grupo ng mga pilgrims, most of them were Jesuits. Nagpunta ho kami sa Mount Sinai. 2:00 pa lang ho ng umaga, naglalakad na kami. Kasi ho, 4:30, dapat nasa tuktok na kami ng bundok ng Sinai. Bakit? Kasi ibig namin talagang mapagmasdan kung paano pipintahan ng Diyos yung canvas of nature with the mountains that will become real in three dimensions as the sun goes up, Tapos habang tumataas yung araw, sumisikat yung araw, ipopronounce mo, ipoprofess mo, yung babanggitin uli. Ito hong mga salitang ito. Inaawit ho yun doon from the top of Mount Sinai. Hear, O Israel, Shema Yisrael. Ganun ho yun eh. Shema Yisrael. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Siguro hindi nyo naintindihan yun, no? Pero ang sabi niya ho, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Wow! To profess that faith exactly there where it began, nakapanindig ho ng balahibo. Ewan ko kung napapansin nyo, naninindig ho yung balahibo ko ngayon. Anyway, talaga hong ito yung pananampalataya ng mga Israelita. Talagang ang Diyos ay iisang Diyos.
at talagang dapat siyang mahalin ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas. Brothers and sisters, maririnig ko natin mamaya yon sa Ebanghelyo. Pero ibig ko lang sabihin sa inyo, ito hong pananampalataya ng mga Hudyong ito ay katangi-tangi sa buong mundo. I told you, there are only 3 religions in the world that is monotheistic. Sumasamba sa iisa at iisa lamang Diyos. Ano yon? In historical order, yung pong pananampalataya ng mga Hudyo, Judaism. Yung pananampalataya ng mga Kristiyano, Christianity, ay yung pananampalataya ng mga Muslim, Islam. These are the only 3 religions in the world that is monotheistic. Talaga namang ang sinasamba dito, iisa at iisa lamang Diyos. Sana ho magpasalamat tayo sa Panginoon para dito sa pananampalatayang binigay sa atin. Sinasamba ho natin ang tunay na Diyos. Dati, maraming saserdote ang naghahali-halili sapagkat namamatay sila at hindi nakapagpapatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya makahalinhan sa kanyang pagkasaserdote. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon, ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sangkalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw. Unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsang naghandog si Jesus at iya'y pangmagpakailanman. Nang ihandog niya ang kanyang sarili, may mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan. Subalit ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang anak, banal magpakailanman. At ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ang ating pong ikalawang pagbasa ay hango uli sa sulat ho sa mga Hebreo. Medyo marami na po tayong beses nagbabalik-balik dito sa sulat na ito. Pagpapatuloy pa ho natin to for some time. Nandito po tayo sa dakilang kabanatang itong ito, chapter 7 verse 23 hanggang 28. Ano po ang sinasabi dito? Yung mga pari noon, marami sila. Bakit? Kasi dapat maghalinhinan sila. Bakit nga? Dahil nangangamatay sila. Pero dahil, ang ating Panginoong Jesus, ang dakilang pari, ang ang ating dakilang pari, our great high priest. Dahil siya ay talaga nananatili magpakailanman, siya ay may isang pagkapari, he has a priesthood, na hindi lumilipas. Kung kaya nga, siya'y laging nakapagliligtas ng mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. At siya'y nabubuhay lagi upang mamagitan sa kanila. Brothers and sisters, napaka-importante ho nitong sinasabi dito, nitong mga talatang ito. Kung titingnan natin yung verse 23, sa umpisa nito, tingnan nyo, inihahambing ho yung ating pari, dakilang pari si Jesus, doon sa ibang mga pari noon, nangangamatay sila. Kung kaya nga, marami sila. Dahil paulit-ulit silang dapat mag-alay ng mga sakripisyo. Si Jesus ho, hindi siya mamamatay kailanman pagkatapos niyang muling nabuhay. Yung kanyang pagpapari ay magpawalang hanggan. Kung kaya nga, talagang makapagliligtas at mapagliligtas siya. Siya ang makapagliligtas, ng mga taong lumalapit sa Kanya. At sinasalungguhitan ho dito, yung sa verse 25 na ito, na He lives forever to make intercession for those who approach Him. He lives forever to make intercession for those who approach God through Him.
At tingnan nyo, ang ating mga panalangin, hindi ho ba, pagka nagdarasal tayo, we always end it through Jesus Christ our Lord. Through Christ our Lord who lives and reigns forever and ever. Parang ganyan. Laging sa pamamagitan ni Jesus ang ating panalangin. Bakit? Siya kasi ang dakila nating pari na nagdadala ng mga panalangin natin sa Diyos. At nandun siya sa harapan ng Diyos, upang mamagitan sa atin at sa kanyang Ama. Brothers and sisters, naintindihan niyo yun? Sa langit ho, may tao na. Sino yung tao doon? Si Jesus. Of course, nandun din ang kanyang ina, si Maria. Pero ito hong Jesus na ito, ang tangi natin tagapamagitan. Yun ang pinangangalandakan ni San Pablo. Siya ang tangi natin tagapamagitan, sa Diyos, at ang tao. Siya ho ang namamagitan sa atin. He is our intercessor. He is our intermediate. He is our mediator. Ang ibig sabihin ng mediator, nasa medyo siya, nasa gitna siya natin. Nandiyan ang Ama, nandito tayo, nandiyan si Jesus, napapagitna sa atin. Siya ho ang namamagitan at nagdarasal para sa atin. Napakaganda hong nung kaisipang yun. And He does that forever. He lives forever to make intercession for us. Brothers and sisters, that is Hebrews chapter 7 verse 25. Napakahalagang ulit-ulitin yun at talagang wag natin iwaksi sa ating isipan yun. Wag ho tayong mag-alinlangan. Meron ho laging namamagitan para sa atin sa harapan ng Diyos. Tapos ho sa verse 26, sabi niya, kaya naman karapat-dapat na meron tayong ganung dakilang pari na talagang banal, walang bahid, talagang walang dungis, at talagang angat na angat sa mga makasalanan, at talagang mas mataas sa lahat ng kalangitan. Brothers and sisters, nakita niyo yung mga description in verse 26. We have a high priest who is holy, innocent, undefiled, separated from sinners, higher than the heavens. I mean, those five descriptions of our high priest are terrific. Wala hong ganoon na naging pari noon. Siya ho ang ating pari magpawalang hanggan. Kung kaya nga, dahil siya ay pagpawalang hanggan, hindi niya na kailangan tulad ng mga pari noon na mag-alay ng sakripisyo araw-araw. In fact, 2 beses sa isang araw. Kasi ho, mag-aalay sila ng kanilang sakripisyo para sa kanilang sarili at para sa mga tao na kanilang idinudulog sa Diyos. Hindi ho. Ginawa ni Jesus ho yun, minsan magpakailanman. Once and for all did He do that. Nung inialay niya ang kanyang sarili. Saan? Sa krus. Yun ho ang napakadakilang sakripisyo ni Jesus. Minsan niya lang ho ginawa yun. At yung sakripisyong yun, magpawalang hanggan na ho yun. Kung kaya nga, ito hong dapat maalala natin, ito hong sakripisyo ni Jesus na ito ay iniaalay niya pa hanggang ngayon. Magpawalang hanggan na ho itong pag-aalay na ito ni Jesus mismo. Paano? So, magitan ho ng Eucharistia. Kung saan si Jesus, sa katauhan ng pari, si Jesus ang nag-aalay ng sakripisyong ito. I hope you understand that. Hindi ho yung pari ang nag-aalay ng misa kung tutuusin. Of course, in our language, we say that the priest is offering the mass. Kung tutuusin, hindi ho. Pagka sinabi niya, ito ang aking katawan, ang hawak-hawak niya doon yung hostya na naging katawan ni Kristo. Kung tutuusin, kung ang tinuko niya, sarili niya, ito ang aking katawan, natural. Ang aking dugo, nasa loob ko. Hindi. Ito ang aking katawan, ito ang kalis ng aking dugo. Sa mga dugo, talagang nagsasalita siya sa ngalan ni Jesus. It is Jesus who is, offering the Holy Mass. I hope you understand that. It's always like that. The sacraments are always performed by Christ. Sabi nga ni San Agustin, pagka nagbibinyag yung pari, si Kristo ang nagbibinyag doon. Pagka pinapatawad tayo ng pari, si Jesus ang nagpapatawad sa atin. Yun ho yun eh. Yun ho sakripisyo ni Jesus na kanyang inialay magpawalang hanggan, ay nagpapatuloy hanggang ngayon, hanggang sa wakas ng panahon. At ang maganda ho nito, karangalan ho nating makiisa doon sa pag-aalay na iyon. Tandaan nyo, nung unang inialay ni Jesus yung kanyang sarili doon sa Kalbaryo, wala tayo ron. Pero ngayon ho, pwede tayong makiisa sa sakripisyong iyon. Hindi lang iyon, matatanggap pa man din natin si Jesus sa ating mga sariling pagkatao na talaga namang napakadakila ho. I mean, there is nothing that we should exchange for the Eucharist.
Yung mga tao ho, mga Kristiyano, mga Katoliko na hindi nagsisimba, hindi naiintindihan kung anong ibig sabihin ng misa, kung kaya hindi sila nagsisimba, napakalungkot ho noon. At hindi lang kasi, hindi nga nila naiintindihan kung anong misa. You cannot love someone you don't know. You cannot appreciate something you don't understand. Kung kaya ho, napakahalaga maintindihan natin, ano ba ang ibig sabihin ng Eucharistia? Ano ba ang ibig sabihin ng misang iyon? Ano ba ang nagaganap doon? Merong iba na sinasabi, wala naman ako napapala sa misa, ba't pa ako magsisimba? Sana ho marinig nila yung sagot ni Archbishop Fulton Sheen. You don't get anything from the Mass because you don't bring anything to it either. You know? Wala tayong napapala sa misa kasi wala naman tayong dinadala doon. Hindi ho. Ang importante ho, maintindihan natin yung misa. Francis, ano ho ito? Siguro, sabihin, Father, ano yun? Parang bigote yun, ano? O kaya tuluktok ng bahay, no? Hindi ho. Alam niyo kung ano yun? Ito ho yung lupa, ito ho yung ganyan, you know? Tapos ho umuusok. Ano ho yun? Natural, Mount Mayon, yung vulkan ng Mayon, you know? Nung dinodrawing kong pag ganun-ganon, hindi niyo maintindihan. Natural. Bakit? Walang koneksyon sa lupa eh. Ganun ho yung misa natin madalas. Ganun, you know? Walang koneksyon sa buhay natin pang araw-araw. Pero pagka nakita natin, yung misa pala natin, yung Eucharistia natin, talagang pag-aalay ng ating mga pagpapakasakit, mga dinaranas nating hirap, mga tagumpay natin, mga lahat na nangyayari sa atin sa buhay natin, inaalay natin sa Panginoon yung kasama ng pagkasakripisyo ni Kristo, tapos pinagpapala ng Diyos yun, tapos dinadala natin yung pagpapala ng Diyos sa sanlinggo o atang huli na kinakaharap natin, nagkakaroon ho ng kahulugan yun, nagiging talagang mas banal yung buhay natin pagkatapos nun. Sana ho mas maintindihan natin ng misa upang sa ganung paraan talagang mapahalagahan natin to. Kasi ho, ito yung pag-uulit-ulit ng sakripisyo ni Kristo magpawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Magandang balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Narinig ng isa sa mga eskribang naroon ang kanilang pagtatalo, natanto niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduseo. Kaya't lumapit siya at nagtanong, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Tama po, Guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas, at umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot. Kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapagbilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ito mga kapatid, magandang balita ng ating kaligtasan. Mga kapatid, tingnan niyo po itong tagpong ito sa buhay ni Jesus. Nauna ho dito, bago sumapit itong mga talatang ito sa Ebanghelyo ng San Marcos, chapter 12, ay nandun sa verse 18 hanggang 21. Ano nangyari dito? May ilang mga Saduseo noon lumapit kay Jesus. Saduseo ho, ibig sabihin, yung mga kaparian. At mayroon silang itatanong, tungkol sa buhay sa kabila. Kasi hindi naman sila niniwala sa muling pagkabuhay mapapatahimik sila ni Jesus kasi maling-mali yung kanilang pag-aakala. Narinig yun ng isang eskriba.
Eskriba ho, ibig sabihin dalubhasa sa scripture. Yung dalubhasa sa kanilang kasulatan. Ito ho yung mga guro ng mga Pariseo. You know? Narinig niya na patahimik ni Jesus yung mga pilosopong yun na mga pari, yung mga Saduseo. You know? Kung kaya siya naman ang nagtanong. Ang tanong niya, alin po ba ang pinakamahalagang utos sa batas? Brothers and sisters, bakit niya natanong which is the first of all the commandments? Kasi ho, sa pag-aaral ho nitong mga eskribang ito, pagsasaliksik nila ng kanilang Biblia, yun ho ang ating lumang tipan. Yun ang ating lumang tipan, ang Biblia ng mga Hudyo. Abay, alam nyo, ang dami-dami na natuklas sa mga batas, mga kautusan. Alam nyo ba kung ilan? 613 ho, 613. Ang dami ho, ano? Kung kaya, tama lang makapagtanong, alin ang pinaka-importante doon? Biro mo, 613. There are 248 positive laws. Yung bang ibigin mo yung kapwa tulad ng iyong sarili. Magpakabanal ka, you know? Tulad ng ako'y banal. Parang kaya, igalang mo yung ama't ina. Mga positibo ho yun, no? Positive. Yun yung mga prohibition naman, yung mga negative commandments. You shall not kill. You shall not commit adultery. You shall not bear false witness. Yung bang ganyan, you know? Ano ho yun? 365 of them. 248 positive and 365 na negative commandments na ganyan. And so, 613, ang dami ho nun. Alin ang pinakadakila doon? Alam niyo yung mga propeta, bawat isa sa kanila, meron silang parang pagbubuod ng mga batas na yun. Ang dami-dami kasi. And so, some people will, talagang summarize them. For example, Micah, the prophet Micah, in chapter 6 verse 8. Ang sabi niya, sinabi na sa iyo, tao, kung ano ang mabuti at kung ano ang hinahangad sa iyo ng Diyos. Gawin mo lang ang tama, mahalin mo ang kabutihan at lumakad ka mapagkumaba sa harap ng iyong Diyos. Balik tatlo ho yun, you know? O si Jesus, ano sasabihin niya bilang tugon? Sabi niya, the first is this. Ito ang, tinatanong kasi kung anong pinakadakila. Sabi ni Jesus, ito ang una. Sabi niya ganyan. Tapos sisitasin niya ho yung narinig natin sa unang pagbasa kanina. Deuteronomy chapter 6 verse 4. Pakinggan mo Israel, hear O Israel, ang Panginoong ating Diyos ay iisang Diyos. Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, ng buong mong pag-iisip. You know? Yun ang sabi ni Jesus. At ay kalawa naman ay tulad nito. You know? Ibigin mo yung kapwa tulad ng iyong sarili. Ito ang pinakadakilang sa mga kautusan. Wala na mas dakila pa kaysa rito. Friends, sisters, tingnan nyo, ang gulat nung iskriba. Napahanga siya ni Jesus. Napahanga siya kay Jesus. Kasi sabi niya, well said, teacher. You know, galing noon sa pagkakasabi niyo, guro. Sabi niya, talagang tama kayo sa pagsasabi na He is one and there is no other than He. You know, tama yun. Iisa lang ang Diyos at wala nang iba maliban sa Kanya. At ang ibigin siya ng buong puso, ng buong pag-unawa at buong lakas at ibigin ang kapwa tulad ng sarili, ay nako, mas mahalaga pa yan kaysa lahat ng masusunuging handog na may aalay. You know? Brothers and sisters, talagang humanga yung iskribang yun. Dalubhasa yun sa batas, pero napahanga siya ni Jesus. Talaga namang sumang-ayon siya kay Jesus. Brothers and sisters, dapat maintindihan natin ito. You know? At tignan nyo, ano nga ba ang pinakamahalaga sa buhay natin? Ano bang sinusunod natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Marami ho kasing batas sa buhay na ito. You know? May mga natural laws, for example. May mga laws na sinusunod sa business. You know? May mga ang dami-dami nating batas sa ating Kodigo Penal. You know? Pero ano nga ba talagang pinaka-importante para sa atin? Kasi kung minsan may mga tao na ang pinaka-importante sa kanila yung business laws, you know, supply and demand. Para bang ganyan? Kaya kayod ka ng kayod para mas marami kang mabebenta. Pag ganun, marami ka nabenta, naku, mas malaki ang ganansya mo. Yun ang batas ng buhay nila. Kaya mula sa paggising nila hanggang sa pagtulog, hanggang sa paggising uli, yun lang ang ang kanilang talagang tinitignan, tinutukoy, you know. I mean, yung pinaglalaanan nila ng kanilang lakas. Brothers and sisters, ano nga pa talaga ang pinaglalaanan natin ng ating buhay? Ano ba ang pinaka-importante para sa atin? Sana naman ho, yung mga kautusan ng Diyos, importante sa atin.
Pero the point is, yung mga utos ng Diyos ho yun, alam natin dapat yung 10 utos ng Diyos man lang, ano po. Pero as you understand, hindi lang ho 10 ang utos ng Diyos. Marami hong mga utos ng Diyos kung tutuusin. Pero the point is, ano ho ang pinaka-importante doon? Napakahalaga ho noon. At napapasalamat ho tayo sa ating Panginoon na sinagot niya yung tanong na yun nung eskribang yun. Kasi dapat tanong din natin yun Sa dinabi-nabi ho ng mga batas na kinakaharap natin na dapat natin sundin, alin ang dapat na talagang bigyan natin ng pinakamabigat na importansya sa buhay natin? Sinabi na ho ni Jesus. Talagang dapat una sa lahat, ibigin natin ang Panginoon nating Diyos. Wala na tayong ibigin pang iba kundi siya lamang. At siya lang ang ating papanginoonin. Brothers and sisters, napakahalaga ho noon. Kasi maraming ibang may mga tao, iba't ibang mga Diyos nila. Ang Diyos nila salapi. Yung iba pera, yung iba kwarta. Bata pare-pareho yun. Pero yung iba naman, ang dinudyos nila, kapangyarihan. Ang dinudyos nila, kasanyagan. Ang dinudyos nila, katalinuhan, etc. Ganyan, kaalaman. Teka muna ho, iisa lang ho ang ating Diyos dapat. Ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Ang may likha sa ating lahat. Siya ho dapat ang pinapanginoon natin sa buhay natin. Pero brothers and sisters, ang dali-dali namang makita kung talagang ang Diyos ang pinapanginoon natin. Alam niyo kung paano? Well, for example, the time test. Tignan natin, sa buo nating isang araw, for example, o isang linggo, ano ba ginugugol natin panahon? O ano ba pinagugugulan natin ng panahon? Yung kasing pinagugugulan natin ng panahon, yun talaga ang importante sa atin. Natural, I mean, for example, kung ang ginugugulan mo ng panahon ay ang business mo, importante yun, kung tutuusin. Kung ang pinagugulan mo ng panahon ay ang pamilya mo, importante pamilya mo, di ba? I mean, kung ang pinagugulan mo ng importansya, yung pag-aaral mo, ay importante yung pag-aaral mo. Kung yung girlfriend mo, yung asawa mo, ay importante yung mga yan. Matatansya mo naman kung gaano ka-importante isang bagay o isang tao sa pamamagitan ng time na inuukol mo sa kanila, ginugugol mo sa kanila, o you waste on them, something like that. That's it. Ngayon, gaano kalaki ba ang panahon, ginugugol natin sa Diyos? Dapat, we should be honest with that. Do we give God quality time, ewan ko, I mean, pagkapagod na tayo, mangunguros na tayo, tutulog na tayo. Sabi mo, nagdasal ako. Oh, come on! I mean, what time did you spend with God? Something that way. Ang salita ho ba ng Diyos, importante sa atin. I think I'm barking on the wrong tree, right? The very fact that you're sumusubaybay kayo dito sa ating programang ito, palagay ko, pinauunlakan nyo ang salita ng Diyos. Pero, I'm talking about people, we are among them, of course. But, makikita mo naman talaga yun kung anong pinag-uukulan ng panahon, ng talagang oras, yun ang nagpapakita talaga ng pagpapahalaga mo dun sa pinag-uukulan mo yun. And so, brothers and sisters, we should be very honest about that, talaga bang ginugugulan natin ng panahon ang Panginoon? Yun ang napaka-importanting bagay. At tingnan nyo kung anong dapat na pagmamahal na ibibigay natin sa Panginoon. Hindi sinabi ni Jesus, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Hindi ho ganun. Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mo. Buong pag-iisip, ng iyong kaluluwa, ng iyong lakas, ng iyong spirito. I mean, ganun ho yun. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, your strengths. Buong-buo ho yun sa makatuwid. Yun ho ang bibigay natin sa Panginoon. Talaga. Brothers and sisters, ibig sabihin, buong-buo natin buhay ibibigay natin sa Panginoon. Wow! At pagkatapos ho noon, tingnan nyo, palagi ko mahal naman natin ng Panginoon, di ba? Kailan ba? Buo. Yun ang tanong, buo. Kasi yun ang turo ni Jesus. Please understand. I mean, hindi lang mamahalin natin ng Diyos. Tapos sinabi niya sa atin, mahalin. Yun ang una. Ang ikalawa ay mahalin ng kapwa. Mahalin mo yung kapwa tulad ng iyong sarili. Yun ang sabi ni Jesus dito. Love your neighbor as yourself. Hindi lang, love your neighbor. Hindi ko love your neighbor. Love your neighbor as yourself. Paano bang mahal ang sarili mo? Ano ba paggalang mo sa sarili mo? Ano ba pagpapahalaga mo sa sarili mo? Magkano ba ang iniukol mo sa sarili mo? I mean, yun din ang dapat mong pagmamahal sa kapwa mo. Wow! Iba ho yung iba ho yung usapan dito. Hindi lang, papasensya ka sa kapwa mo. Hindi. Pagpapasensyahan mo kapwa mo tulad pagpapasensya mo sarili mo. Ikaw, siguro pagka nagkamali ka, gusto mo, papapasensyahan ka, hindi ba? O yun. Dapat ikaw din gano'n sa kanya.
Kasi ang ginintuang utos ni Jesus ay, gawin mo sa iba ang gusto mong gawin nila sa iyo. Friends, sisters, napakahalaga ho nitong konsiderasyon na binibigay sa atin ng Panginoon ngayon. Ano? I mean, talaga bang gano'n ang pagmamahal natin? You know? Yung pagmamahal ho yun, desisyon ho yun, ha? I mean, kasi again, the word love here is supposed to be understood properly. Marami hong mga salita ang ginagamit sa pag-ibig. For example, in Greek, the New Testament is in Greek, ano? Itong pag-ibig na tinutukoy ni Jesus dito, hindi ho natural. Yun ho pag-ibig sa mga magulang, sa mga at mga magulang sa kanilang mga anak, natural ho yun. Hindi na kailangan ituro yun sa isang bata. Hindi na kailangan ituro yun sa isang magulang. Natural yun na yung pag-ibig niyo. Yung pag-ibig ho sa magkaibigan sa isa't isa, natural din ho yun. It's really an attraction to each other. I mean, ganun. Pero yung pag-ibig ho sa kapwa, hindi ho natural yun. Lalo na kung kapwa mo masagwa ang pakikitungo sa iyo, ewan ko, talaga yung kanyang pag-uugali, hindi ganun kaganda o something like that, magaspang, etc. Kung minsan, maging kaaway yung pa nga kung tutusin. Ang sabi ni Jesus, iibigin pa rin yun. In other words, yung pag-ibig doon is yung agape love. Yung agape love, desisyon yun. And so, friends and sisters, it is something that we got to understand. It is a decision from our part to really love our neighbor as ourselves. Tingnan nyo, para hubang sinasabi sa atin ng Panginoon dito, tayo papunta sa langit, sa piling ng Diyos. Pagka, kunyari, pupunta ka mula sa isang lugar, sa bahay nyo, papunta sa ewan ko, downtown, sa lungsod, o something like that, magmamoling ka, magsha-shopping ka, o something that way, or you're going to school or going to work, sasakay ka sa isang commute, magkukommute kang ganyan, jeepney, o bus, or train, or whatever, may pasahe doon, hindi ba? Right. Dapat mamamasahe ka. Tama. Ano ko yung binabayad nyo doon? Yung perang binabayad nyo, yung bill, o kaya yung coin. Napansin nyo ba yung bills, yung pera nating papel? Magkabila ho, may print yun, magkabila, may print. Can you imagine kung nagbayad ka dun sa pagbibilan mo ng ticket, ang perang binigay mo sa kanya, ang print, isa lang mukha, dun sa kabila, it's blank. Tatanggapin niya ba yun? Of course, hindi. Yung coin, for example, babayad mo sa tricycle driver na ganyan. Pagka nakita niya, kiniskis na pala yung kabila. Wala nang makita doon. Makinis na. Baka hindi niya tanggapin. Hindi niya tatanggapin. Hindi niya magagamit yung pagkatapos Yun nga Yung pambabayad natin, dapat dalawang mukha, yung pasahe natin, dalawang mukha noon. Maging coin siya, maging papel niya, dapat dalawang mukha. Hindi ba? Ganon din naman ho. Mamamasahe ho tayo papunta sa langit. Yun yung perang tawag natin doon pag-ibig. Kaya lang yung pag-ibig niyo, dalawang mukha. Pag-ibig sa Diyos, ng buong buo. Pag-ibig sa akapwa, ng tulad sa ating sarili. Yun yung dapat na makita natin doon. Friends and sisters, sana na-appreciate natin itong tinuturo sa atin ng Panginoong ito. Na talagang sa pamumuhay natin, bigyan natin ng halaga yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Mga magulang, ito karangalan ninyo. Na talagang hubugin yung mga anak ninyo mula sa kanilang kamusmusan, magkaroon ng pagmamahal, ng puspusang pagmamahal sa Diyos. Talaga, isang napakadalisay na pagmamahal sa Kanya. Yung pagmamahal na talagang bumubukal sa kanilang mga puso. Kasi nakikilala nila kung sino itong Diyos na ito na dapat nilang mahalin. I told you, we cannot love someone we don't know. We got to know Jesus more and more in order to love Him. We got to know Jesus more and more kasi we got to know the Father through Him. Pagka nakilala natin ang Ama at ang Anak, magkakatotoo yung sinabi dun sa John chapter 17 verse 3. Dun sa huling hapunan, sinabi ni Jesus yun. And this is eternal life, that they may know you, Father, as the one true God, and Jesus Christ whom you sent. Tingnan nyo dapat makilala natin yung ating kapwa. Makilala natin yung ating Panginoong Diyos para mas mamahal natin siya. Hindi natin pwedeng mahalin ang hindi natin kilala. Ganon din naman yung ating mga kapwa. We don't exist here alone. No man is an island. We always need companions. We always need neighbors, Pagka nangangailangan ka ng tulong, dapat may matatakbuhan ka. Can you imagine?
Biro mo, binubugbog ka, siguro sigaw ka ng saklolo. Sana naman, marinig ka, may makarinig sa'yo. Can you imagine if you have no neighbor? You know? Ewan ko, may emergency sa bahay ninyo, nangangailangan ng tulong, etc. ganyan. Paano yun? You know? I mean, kung wala kang neighbor. Bakit? Kasi hindi ka naman neighbor sa kanila. You know? Wala kang pakundangan sa kanila. Tinitikis mo lang sila. Hindi mo sila kilala. Hindi mo sila pinapaunlakan. Laging ikaw ang bida. Laging, ewan ko, parang ikaw lang ang neighbor sa sarili mo. You know? Something like that. No. Brothers and sisters, notice, no? We got to practice this being neighbor to each other. I mean, ano ba neighbor? Oh, by the way, brothers and sisters, we are not the ones deciding who our neighbor is. Neighbor is the one who needs your help. Ganun ho yun. Yun ho yung istorya, yun ho yung leksyon nung The Good Samaritan, yung isang parabola na binanggit sa atin ni Jesus. Yung may isang Hudyo na hinarang, halos patay ng iniwan. Tapos dumaan yung pari nila, dumaan yung sakristan, yung levita, hindi man lang pinansin kasi ewan ko kung ano rason nila. Pero isang Samaritano ho ang nagmagandang loob. You know? Tingnan nyo, Samaritano at Hudyo, hindi nag-uusap yan. Hindi nagpapalagayan yan kung tutusin. At least yung Hudyo, hindi niya papansin yung Samaritano. Pero dito, yung Samaritano, dahil nakita niya yung Hudyo, alam niya, Hudyo yun nangangailangan ng tulong, tinulungan niya. You know? Kasi you don't decide who your neighbor is. Your neighbor is the one who needs help, and that's all. He is neighbor pagka ganon. And you must love your neighbor as yourself. Napakaganda ho nitong bagay na ito. Friends and sisters, hindi ho natin kaya yun mag-isa. Kailangan ho natin ng biyaya ng Diyos. At yung biyaya ng Diyos, binibigay niya ho yun para sa bawat isa sa atin. Kung nagnanais tayong mahalin ng Diyos, pagkakalob niya ho sa atin yun. At pagkakalob niya sa atin yung biyayang mahalin din natin ang ating mga kapwa tulad ng ating sarili. Father Jun, sa pagsunod lang ba sa 10 utos ng Diyos natin maipapakita ang pagmamahal natin sa Diyos? Willie, thank you sa iyong tanong. Sa pamamagitan lang ba ng pagsunod sa mga utos ng Diyos, mapapakita ang pagmamahal sa Diyos? Well, ang sabi ng Panginoon, kung mahal natin siya, susundin natin ang kanyang iniutos. If you love me, you will obey my commandments. You are my friends if you do what I command you. Lagi naman atang ganun eh. Hindi mo pwedeng sabihin, for example, sa mami mo, sa daddy mo, Mami, daddy, mahal ko kayo. Tapos pagka inutusan ka naman, hindi mo sinusunod. Ano klase pagmamahal yun? Medyo may kulang, ano? Parang pabalat bunga lang yun. Lip service lang or something like that. No. We prove our love for God by obeying His commandments. If you love me, you'll obey my commandments. Yun ang sabi ng Panginoon. I think it's very easy to madali lang mapakita natin kung mahal natin siya. Kung sinusunod natin, that's it. Father John, mahal pa rin po ba ng Diyos ang mga taong hindi naniniwala sa Kanya? Hi Eugene, thank you para sa tanong mo na mahal ba rin ba ng Diyos, yung mga taong hindi naniniwala sa Kanya? Gandang tanong no. Please remember, God loves all of us. God so loved the world, The world yun. Mga tao yung nando sa world na yun. And Jesus died for all men. At sinasabi sa pamamagitan ni St. Paul sa kanyang unang sulat kay Timoteo, chapter 2, verse 4, nais ng Diyos, ibig ng Diyos, kalooban ng Diyos ng lahat ng tao, bawat isang tao, ay maligtas at makaalam, makakilala sa katotohanan. Yun nga mahal tayong lahat ng Diyos. Paano yung hindi niniwala sa Kanya? Siguro mas mahal sila ng Diyos. Kasi, hindi ba, tanong mo sa mga parents, o kung parents ka, o something like that. Yung mga parents, mahal nila ang lahat ng mga anak nila. Pero pagka may sakit yung isang anak, mas mahal niya mas kinakalinga yung may sakit na yun, Ewan ko ba, lalo na ang Panginoong Diyos. Natanda mo yun, yung parable, the shepherd who has 100 sheep, nawala yung isa, iniwan niya muna yung 99, hinanap yung isa,
Napakahalaga kasi ng bawat isa. Kahit na yung nagwawala, o yung nawawala, yung hindi nagmamahal pa sa Diyos, I don't know, God is love, He loves us unconditionally. Yun ang hamon sa atin, tayo rin magmahal sa lahat, pati ng ating mga kaaway. Can you imagine? Father Jun, bakit po dapat mahal natin ang Diyos, dapat din mahal din natin ang ating kapwa? Thank you, Bianca, for your question. Bakit kung mahal natin ang Diyos, dapat mahal din natin ang ating kapwa? Kasi sabi yun ng Panginoon di ba doon sa gospel na narinig natin, ang una, mamahalin mo ang Diyos ng buong mong puso, ng buong mong kaluluwa, ng buong pag-iisip, ng buong mong lakas. Tapos ikalawa, sabi niya, iibigin mo yung kapwa tulad ng iyong sarili. Utos ng Diyos yun At sabi pa nga doon sa Ebanghelyo, sa sulat ni San Juan, sabi niya, paano masasabi mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita? Kung yung tao naman na nakikita mo, yung kapwa mo nakikita mo, hindi mo mahal. Sinungaling ka pagka ganon. Kung kaya napakahalaga pagka mahal natin ang Diyos, pakita natin yun sa pamagitan ng pagmamahal sa ating kapwa. Kasi hindi naman maniniwala sa atin ang Diyos. Alam niya naman yun kung talaga mahal natin siya. Napatutunayan yun sa harapan niya kung mahal natin ang ating kapwa. Kung kaya alam ng Diyos kung mahal natin siya. At alam niya hindi natin siya mahal pag hindi natin mahal ang ating kapwa. Kung kaya, tingnan nyo, napakaganda ho nung palatandaan ng mga tunay na Kristiyano. Nagmamahal sila sa Diyos, minamahal nila ang kapwa nila. At dahil sa pagmamahal nila sa Diyos, kaya mahal na mahal nila ang kanilang mga kapwa. Tingnan mo, for example, si Mother Teresa, si Blessed Mother Teresa of Calcutta, pinakita niya yung pagmamahal niya sa Diyos sa magitan ng pagmamahal sa pinakadukha, the poorest of the poor. At yung pagmamahal niya sa Diyos ang naging sanhi ng pagmamahal niya sa kanyang kapwa. Kasi hindi mo naman pwedeng mahalin ang iyong kapwa kung hindi mo mahal ang Diyos. Hindi ka tatagal. Really, hindi ka tatagal. Kung kaya, yun, ang pinakapalatandaan ng pagmamahal natin sa Diyos, pagkamahal natin ang ating kapwa. Shalom. If you have been blessed by this program, please know that God needs your financial help to continue Word Made Flesh TV show in its mission of touching more lives. For your donations, please contact the following numbers. Father Jun Lingard, SDB at 823-9263 or 823-9220 or 0917-833-0863 or Miss Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851 or make your deposits to Word Made Flesh Foundation Incorporated, PPI account number Philippine Pesos 0011165362 or our dollar account 0014151206. I'd like to thank you on behalf of Word Made Flesh Foundation. Shalom. Sa ating pagkikinig sa mga salita ng Diyos para sa ika-31 linggo sa karaniwang panahon, narinig natin ang mga pagbasang dami-daming tinuturo sa atin. Yung una ho natin pagbasa mula sa Deuteronomio chapter 6, naglalaman ho yun ng pinakabuod ng pananampalataya ng mga Hudyo, kung tutuusin. Nasa ugat ho din ang ating pananampalataya. Please understand. The Christianity, is a Judeo-Christian faith. At tingnan niyo yung ating Biblia, ang umpisa ho ng ating Biblia, lumang tipan, ay yung Biblia ng mga Hudyo. Kung kaya nakaugat ho yung ating pananampalataya dun sa pananampalataya ng mga Hudyo. Si Jesus ho, Hudyo. Si Maria, Hudyo. Unang mga disipulo ni Jesus, Hudyo. Kung kaya nga, napakahalaga ho na naiintindihan natin yung pinagmulan ng ating pananampalataya. At ang sinasabi dito, ang pinaka-importante sa buhay ng isang Hudyo ay talagang tuparin niya mga utos ng Diyos. At ang pinakabuod noon, sinasaad ho dito sa verse 4 ng ating binasang Deuteronomy chapter 6. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind.
Napakahalaga po noon. Yun ho, by the way, yung mga Hudyo ho, makikita nyo, meron ho silang suot dito sa kanilang noo, nakatali yun, isang parang box, dito rin sa kaliwa nilang kamay, nakatali rin yun. Anong tawag doon? Phylacteries. Phylacteries. Yung talagang to be observed, parang ganyan. Anong nilalaman nun? Ito hong sinitas na ito from chapter 6 verse 4. Nandun ho yun, nakasulat sa mga parchment, nandun sa loob ng box na yun. Parang lagi dapat nasa harapan mo yun. Huwag mong kakalimutan yun. Tuturo mo yun sa iyong mga anak. Tapos, yung ikalawang pagbasang narinig natin, talaga namang pinangalandakan doon na ang ating punong pari ay magpawalang hanggan. Hindi siya katulad ng mga unang pari na nangangamatay, kaya marami sila. Nag-aalay ng sakripisyo araw-araw. Si Jesus, minsan lang siya mag-aalay na sa kanyang sakripisyong pang magpawalang hanggan. At lagi siya ngayong nasa harapan ng Diyos na namamagitan lagi para sa atin. 7:24 of Hebrews. He always lived to make intercession for us. Tapos yung ating ebanghelyong narinig, napakaganda po. Tinanong si Jesus, ano ba pinakadakilang utos ng Diyos? Ang pinakadakilang utos ng Diyos may dalawang mukha. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong pagkatao, buong pag-iisip, kaluluwa, lakas at kaluluwa at yung puso. Tapos ibigin mo yung kapwa tulad ng iyong sarili. Sabi niya ganyan. At itong pinakabuod ng lahat ng mga kautusan. Friends and sisters, sana yun ang talagang maisabuhay natin. Talagang yung pagsunod natin sa mga utos ng Diyos na ito ang talagang magbibigay sa atin ng buhay. Kung kaya ho, talagang gawin natin panalangin ito sa itong ating mga natutunan ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat pong marami sa pagbibigay niyo sa amin ng pananampalataya sa inyong tunay. Na kayo'y iisa at iisa lamang Diyos. Nagmamahal sa amin kung kaya dapat naming mahalin ng buong buo at ang aming kapwa din tulad ng aming mga sarili. Aba, tinataas po namin sa inyo ang lahat ng mga nagsumbay-bay sa aming palatuntunan ito, saan sila naroon, ano man ang kanilang kalagayan. At lalo na po yung mga mayroong karamdaman, mayroong pag-agam-agam, yung mga may pagdurusang dinaranas, yung mga namimigatig nangungulila dahil sa pagyako ng kanilang minamahal, sana po idampian niyo sila ng inyong biyaya. At lahat po ng tumutulong sa amin, gusto pagtubulong sa amin sa buhay nito at sa himpapawid ng Word Made Flesh, ay sana ipagpalain nyo na. At ito po ay aming ginagawang dalangin kasama ng aming ang Birhen alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain po kayong masaganang makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating palatuntuang Word Made Flesh. Sana po ay naliwanagan kayo ng mga pagbasa natin, ng paliwanag dito. At sana po magamit ninyo ito at bahagi ninyo sa iba. Kaluwalhatian po ng Diyos ang magaganap pagkaganon. At sana ipagpalain pa kayo ng Panginoon hanggang po sa muli natin pagtatagpo sa Word Made Flesh. Interested to own the 13 VCD set of Word Made Flesh TV show? Place your orders through text through the following numbers, or you may call Father June Lingad SDB at 823-9263 and 823-9220. Or you may call Word Made Flesh Foundation Incorporated at 527-3952. This program is brought to you by God, the Word Made Flesh. Indeed, God is our sponsor.